Yo, what's up guys? Welcome back to Modi On Board TV. Another day, another DIY. Another day, another DIY. So for today's video, samahan nyo ako mag-install itong mga filter. Sama ko si Dino Boy na makulit. So ito nga pala yung mga nabili natin mga filters, no guys. So napakita ko sa inyo kung paano sila in-assembly. Hindi siya ganun ka step by step, pero makikita nyo na rin dito, no? So una natin gagawin is itong mga kulay black na to. Ito yung tinatawag nilang filter heads, no? Ito yung pinaka-takip nila. So gagawin is kailangan mo ng pagdudugtungin sila gamit ito, itong coupling na to. Meron yan thread, no? Huwag niyong kakalimutan lagyan ng Teflon, no? Kung paano sila bago nyo sila ilagay. At ito, ganito yung tsura niya kapag nailagay niyo sila, no? Yung naipagdugtong-dugtong nyo na yung mga head, tapos nailagay na rin yung bracket. Madali lang siyang boss, ilagay. Pag nakita nyo, i-thread lang siya hanggang sumagad. Tapos yan naman yung bracket, merong 4 na tornilyo. At yun namang bracket na yan is yun yung ilalagay nyo dun sa wall. So saan natin ilalagay? Dito natin sila ipopesto, dito sa pesto ng aking garahe, sa side po. Yan dito. So ang gagawin natin dyan is magbubutas lang tayo sa wall para maitornilyo. So yun guys, no? Pagkabutas ng wall, ilalagay lang yung tox. Yung tox na nilagay ko is number 8mm na tox, at lagay mga tornilyo. Isa-isa nyo silang lalagay, pero huwag nyo isasagad kasi para meron pang space para paglalagyan nung ating mga bracket, no? Ito. Pwede yung manual, pwede rin kung meron kayong automatic screwdriver. Yun, no? Pagkasabit, pwede nyo nang higpitan yung mga tornilyo. Ganun po yung technique na ginagawa dyan. At pinaka the best dyan is, tulad ko, di ko na naipakita, gumamit pa ako ng level bar para pantay na pantay at maayos yung pagkakalagay ng ating mga filter. Alright. So yun guys, no, ang ginawa ko nga pala dito is assemble ko muna ang buo yung mga fittings natin para masigurado ko na kompleto sila at tama yung pagkaka-assemble ko bago ko sila isa-isang idikit na merong solvent, no? Bago mo sila i-fix, ganyan muna yung ginawa ko. So nakita ko na okay naman ang lahat, tama naman ang sukat ng mga pipe at kompleto naman ang fittings, kaya saka pala ako nag-proceed na i-permanent sila. Ito kasi mga to is pine-permanent sila, isa-isa mo silang dinidikit using solvent, no? Solvent. So yun, inuna ko muna is yung pinaka unang tawag dito, adapter, no? From thread to no thread. So pag threaded, matik gagamitan nyo po ng yan, ng Teflon tape bago nyo ilagay. Ayun, no? Tapos hindi sapat po ang hand tight dyan. Kailangan gumamit po kayo ng adjustable wrench para may pwersa kayo at masigurado na walang leak, water leak sa mga threaded part. Okay? Alright. So dito guys, naglalagay na ako ng solvent sa itong part ng fix na to is no thread. So kailangan mong malagyan ng solvent para pandikit and sealant na rin para hindi magli-leak ang water. You know, this part na yun. Alright. So yun guys, ganito yung itsura niya nung natapos natin pag sama-samahin, pag dikit-dikitin ng mga fittings, no? So ang gagawin natin ngayon is maggagawa tayo ng hukay. Hukay na natin yung access natin para sa mainline para may connect na natin itong buong filter system na to sa mainline ng ating water system. Okay? Let's go. Kung paano natin gagawin, panoorin lang ang susunod na kabanata. So ito guys, para may access natin yung mainline, so gagawin natin, magtitibag muna tayo ng ating garahe. So gamit ang grinder, at nagpatulong din ako kay Kuya Posong Works. Yan, no, lupit, no. Grinder lang muna bago natin bagbagin. So nag-grinder tayo, hindi tayo direct na pukpok or shipping gun para mas malinis ang pagkakawasak.
So ito na nga po, no? Ito na yung pinakahihintay. Actually, binili ko tong power tools na to para lang sa project na to. Kasi matagal ko lang gustong magkaroon ng ganitong tools, no? Tignan mo naman kung gaano kalupit to. Shipping gun, Inco. Ayan, no? First time kong gumamit ng ganitong klase ng tools sa buong buhay ko. Medyo naninibago pa, pero ayan, tingnan mo. Naiipit. Kaya kailangan persado ka pag tinutusok mo. Pero nakakatuwang gamitin to kasi yun nga, talagang ang lakas eh. Tingnan mo. Chug, 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 chug. Feeling mo professional ka pag ginagamit mo to eh. Ayos, di ba? Guys, so ngayon guys, i-continue na natin itong paggawa ng itong ating filter. So yun, meron na tayong access sa ating main pipe. I-connect na lang natin dito, pipe dito, papunta dito, para doon, papunta doon. So madali na lang to guys, parang ano lang to, puzzle. Mas mahirap pa nga to sa sobrang daming fittings, no? Let's go. So yun guys, no, nakikabit na natin yung mga pipe papunta sa baba, no? Tapos konti na lang, pinapatuyo na lang natin. Nakat na rin natin itong main line. Tapos elbow na lang dito. Push. Push. Tapos yun, tapos na. Then install na lang natin yung mga filters. Okay na noon. So yun guys, no, i-connect na natin yung mga piping natin, no, sa main papunta sa ating filter at pabalik ulit sa main inside naman. So ang gagawin natin ngayon habang pinapatuyo natin yung sealant o yung solvent, no, gagawin natin is install na muna natin itong ating mga filter. Sa pag-install ng filter, so ito, no, pinaka unang stage natin is itong pleated filter, no. Ito yung remove solid particles, rust, sand, and salt. Baga yung mga malalaking parts na dumi. Ito, washable to. So, pag install mo siya, make sure na tatanggalin niyo itong plastic. Ako po. Kasi, maaari kang magkamali. Baka hindi nyo matanggal yung plastic, no? Hindi siya magpipilter nun. So ito, ang purpose ng plastic nito is para mag-centralize yung filter natin. Meron tayong clamp para dito para madali siyang ma-install, no? Ito yun guys. Yan. Then, next naman is 5 microns. Kita ba? Yun. 5 microns, no? Next, itong carbon. Activated carbon filter. And pinakamalas para malinis na malinis, itong 1 micron micrometer, 1 micron filter. So yun, no, natapos na natin install ang ating water filter system, no, 4-stage water refill system. So dito yung input niya, stage 1, 2, and 3, 4, punta doon sa output natin sa loob ng bahay. So
gagawin natin ngayon is testingin na natin. Tingnan natin kung naka-filter nga ba talaga siya. And at the same time, titingnan natin kung tama yung mga pinaglalagay natin ng mga pipe at fittings. Check natin kung may leak. No? Yun naman pinaka-importante dyan. Dapat walang leak. Water leak. Ayos, let's go! Let's go! Buksan na natin. Yan. So, nakapatay pa yan. Nakapatay pa, no? Testing pa lang natin kung may leak dito sa dito. Okay. Mamadala pa eh. Yun, hindi naman gumagalaw, no? Good. Nah. You. Water test. And then, ito naman. Walang leak, no? So, ito, bypass lang to. Gagamitin natin yan kapag mag-maintenance tayo para magamit pa rin natin yung tubig. Yan. So far, so good. Walang leak. So yun guys, no? Tingnan natin, no? Tingnan nyo naman yung dating filter na nilalagay ko. Ganyan kadumi yung tubig sa amin, no? So ito, naka-bypass na lang, no? So, tingnan natin. Yun. Yun, ang ganda, oh. Looking good. So, siyempre sa una, kasi maglilinis pa lang yan. Kasi bago yung mga filter natin, no? Kaya tinaw parang kasi active carbon yun. Pero masaya na ako. Ayos na. Feeling ko malinis yung tubig namin. Alright. So, yun guys, oh. Parang walang nangyari, oh. Yun, nabalik na sa dati. Nasemento na rin po. Salamat kay Posong Works. Ayos. Goods. Yun guys, no? Another DIY project na naman ang natapos natin, no? So maraming salamat po sa panonood. Kung may natutunan man kayo dito sa aking video, like and subscribe lang po sa aking channel. At kung gusto nyong pumili ng ganitong setup sa set ng water filter, click nyo lang po yung ating product dyan sa video. Andyan po, naka-link yung mga yung mga product na to sa Shopee, no? Doon na po kayo makakabili na sigurado at hindi scam po yung link na yon. So, yun po. Maraming salamat po. At kung gusto nyo rin pong magpa-install, walang problema. Comment down lang po kayo dyan, lalo na kung lang po kayo dito sa Mabalacat, Pampanga. Kaya natin si servisyon yan. Ayun. Maraming salamat po.